Ah, Magandang araw po muli, mga classmates. Meron na naman tayong gagawing video, no, about sa madalas na nangyayari sa mga businesses, ano. Meron kasi tayong natanggap. Paano daw ba kung acknowledgement receipt lang yung tinatanggap? Okay, so madalas mangyari yan, ano, yung bibili ka ng isang bagay, syempre hihingi ka ng resibo dun sa nagbebenta, tapos bibigyan ka naman niya ng resibo. Minsan hindi natin alam kung ano nga ba yung impact nung tinatanggap nating resibo, no? So, in this video, sasagutin natin ano yung impact ng acknowledgement receipt, ano yung impact ng official receipt. Okay? Pero para masagot natin yan, kailangan alam muna natin kung ano nga ba yung nangyayari sa mga transactions na to at kailan nga ba ito ini-issue. Okay? So, usually, meron tayong dalawa, no? Merong service provider, merong seller of goods. So, kung ikaw ay service provider, ang binibigay mo ay serbisyo. Kung ikaw naman ay seller of goods, nagbebenta ka ng mga kung ano-ano, no? Okay. So, paano ba nagsisimula lahat yan? So, unahin natin yung service provider. If you are a service provider, meron kang kontrata doon sa iyong kliyente, no? At doon sa inyong kontrata, nakasaad yung inyong mga terms, ano? Kung ano yung mga services na ipo-perform mo at paano kanya babayaran, kailan ka babayaran, at kung ano-ano pang mga terms. Okay? So, diyan nagsisimula yung inyong service agreement. Now, kung ikaw naman ay nakapag-perform na ng service, at syempre, mangungulekta ka, no? Mag-i-issue ka ngayon ng billing invoice. Doon sa billing invoice, doon nakasaad yung iyong mga services na pinerform at kung magkano yung babayaran ng iyong kliyente at kung kailan yung nakatakdang petsa kung kailan siya dapat bayaran. Okay? Now, the moment na yung kliyente mo magbabayad sa'yo, syempre, kailangan mong mag-issue ng official receipt. Okay? I-issue ka ng official receipt kasi meron kang tinatanggap eh. Kaya nga siya official receipt from the word receive. Okay? So, may tinanggap kang pera, mag-i-issue ka ng official receipt. So, ganun po yan pagdating sa service provider. Pag sa seller of goods naman, syempre, makakatanggap ka ng order una, tapos, dun sa order, nakasaad dun kung ano yung mga i-deliver mo. Now, the moment na ikaw ay mag-deliver, pagka na-deliver mo na yung goods from your warehouse or your place of business to your customer's place of business, magpo-provide ka ngayon ng delivery receipt. O yung delivery receipt, katunayan na ikaw ay nakapag-deliver ng maayos. Now, two things may happen. Pwedeng walang problema. Okay, tama yung deliver, walang problema, walang dispute. Pero, pwede rin naman na merong i-dispute yung iyong customer. Sasabihin niya, 5 yung in-order ko. 3 lang yung napakinabangan ko, sira yung 2. O, ngayon, sasabihin ng customer mo, pwede bang ibawas mo to sa sisingilin mo sa akin? Okay? So, in that way, ang mangyayari niyan, mag-i-issue ka ngayon ng credit memo. Okay? So, ibig sabihin, sinasabi mo na, okay, sige, ina-acknowledge ko yung dispute mo at wag mo nang bayaran yan. Basta ibalik mo lang sa akin yung produkto ko. No? Kasi kung talagang sira yan, I have to validate on my part. Kasi mamaya, tinitrick mo lang ako eh. O, ngayon, kung kayo ay nagkaigi, i-issue ka ngayon ng sales invoice. Yung sales invoice na yon, yun yung katunayan ng kanyang bayarin sa'yo. Ikaw naman, sa part mo, yun naman ang iyong reportable income. O kanina, kung sa service provider, nag-provide ka ng billing invoice, binayaran ka, sa batas kasi kapag ka services ang ginagamit, official receipt. Pag ikaw naman ay nagbebenta ng mga produkto, sales invoice. So, yun yung dokumento para masabing ikaw ay merong revenue or merong kang income. And we're talking about the official business. Kaya nga, yung mga dokumento mo, it has to be official. Okay? Yung sales invoice mo, in fact, meron pa nga yung authority to print. Ibig sabihin, yung mga i-issue mo sa iyong mga clients or customer, kailangan ay authorized ng BIR or ng ating government agency na nag-handle ng ating mga buwis. Okay? Now, ano yung impact niyan? So, syempre, yun yung iyong reportable revenue. Now, yung ating income kasi at saka yung mga expenses, kailangan properly substantiated yan. Ano? Ibig sabihin, supported by proper evidences. So, kung yan ay revenue, dapat OR or official receipt or sales invoice or madalas tinatawag na SI. Now, yan dapat yung nangyayari, no? Pero may mga cases which is not very unusual, ano? Bibili ka ng isang produkto,
Ang i-issue sa'yo, acknowledgement receipt. Ang ibibigay sa'yo, delivery receipt. So, what is the impact of these documents sa iyong negosyo? Now, if you are the end user, meaning, bumili ka ng isang produkto, gagamitin mo for personal use, wala namang magiging problema. Kasi unang-una, posibleng yung binili mo, hindi mo naman gagamitin yan for business purposes. Hindi mo naman yan i-claim as expense. Pero kung ikaw ay negosyo, kailangan yung iyong mga expenses properly supported by, of course, proper evidences. It could be in the form of, SI or OR coming from your vendors. Coming from your vendors, kasi ikaw yung nagbabayad. Now, ganito, ano impact niyan kapag ang natanggap mo acknowledgement receipt or delivery receipt lang? Okay. Ang impact niyan, syempre, hindi yan makiklaim as expense kasi disallowed yan. Okay, kaya nga dapat always ask for official receipt. Kasi yun yung katibayan na meron kang gastos na pwede mong ipangbawa sa iyong taxable income. Therefore, bababa yung iyong tax. Okay. Ngayon, ano naman ang impact niyan doon sa nag-i-issue? Yung nag-i-issue ang panalo. Bakit? Ang sabi, OR at saka SI. So, kung AR yan, acknowledgement receipt, hindi ko kailangang i-report yan as income. Therefore, hindi ako matataksan for that transaction. Sino talo? Yung na-issuehan. Sino panalo? Yung nag-issue. Kaya the moment na meron kang business transaction, you ask for official receipt. Why? Kasi pwede mo namang i-insist yan Dahil may karampatang parusa yung mga nagne-negosyo na hindi nag-i-issue ng official receipt. Okay? Merong multa yan, may pagkakakulong pa. O kaya pwede mo silang i-force na magbigay ng official receipt. Okay? Kailan ba ginagamit kasi yung acknowledgement receipt? Bakit ba kasi ginawa pa yung acknowledgement receipt? Wala naman palang gamit. Hindi naman. May gamit din yan. Yung acknowledgement receipt kasi, if you are acknowledging something, okay? Yan yung ini-issue natin. Kaya nga siya acknowledgement receipt. Kailan ba natin ginagamit yan? Ginagamit natin yan kapag merong mga patago sa atin. Halimbawa, ako, nagse-service ako, for example, as a professional CPA. Halimbawa lang ang charge ko sa kliyente ko is 100,000 per month. Di ba? Ang ganda. Sana ganun talaga yung charging, Halimbawa, kinausap ko yung kliyente ko. Client, pwede bang in the form of security? Kasi there might be some unfortunate events in the future that might happen, Pwede ba na i-require kitang magbayad muna ng security deposit for 2 months? So that's 200,000, Yung 200,000 na yun, kung titingnan nyo po, hindi ko naman revenue pa yun Bakit? Wala pa naman akong pine-perform na any service. Kaya lang, for my protection, for my security, kasi may cases kasi na baka hindi na siya magbayad, takbuhan niya ako. O at least, meron akong secured na at least 2 months ng aking professional fee. Now, again since hindi pa naman siya revenue on my part, okay, kasi wala pa naman akong pine-perform na service, ina-acknowledge ko lang muna na tinanggap ko yan as security deposit. Okay? Bakit ko siya kailangan bigyan? Kasi protection din niya yon. Bakit? Pwede ko kasing i-deny na, may binayaran ka ba sa aking 200,000? Parang wala akong maalala. No. Meron akong binayaran. Ito yung acknowledgement receipt. Di ba? Although hindi pa siya revenue, it can also be an evidence. Kapag halimbawa, ayaw mo na, nag-end na yung engagement, bayad ko na lahat ng utang ko sa'yo. Wala ka ng, wala na akong any uncollectible account dun sa kliyente na yun, siya naman ngayon ang magdedemand. Sige, balik mo na sa akin yung aking security deposit. Okay? Kasi tapos na engagement, wala naman akong utang, so therefore, kailangan mo ibalik sa akin. Sa side naman yun ng kliyente. So, dun po natin ginagamit yung acknowledgement receipt. Pero again, kailangan, when you do business, official receipt po talaga. Lagi ang dapat hihingin. Okay? So, nagaganap lang yung acknowledgement receipt kung may patago. Kasi kung hindi mo yan, halimbawa, usually kasi ginagawa yan ng mga sellers, pwede ba AR na lang? May impact yun kasi sa part nila, hindi sila mapupwersang mag-report ng income kung AR lang. Okay? Kaya lang kasi sa part mo bilang bumibili, bilang buyer, mabigat yun. Kung nagbe-business ka, tapos nagbabayad ka, hindi mo naman maklaim as expense. Kasi nga, hindi siya properly supported by evidence, ikaw ang matatalo nun. Kaya again, always ask for receipt. Kasi sa mga establishment naman, merong nakalagay dun sa establishment nila na ask for receipt. Okay, mandated po yan ng BIR.
At again, meron pong multa, meron pong kulong. Kung halimbawang yung negosyo ayaw mag-issue ng official receipt. Dahil karapatan nyo po yan bilang buyer, karapatan nyo po yan bilang kliyente. Okay? So, sana po nasagot natin yung katanungan ng isa nating classmate dito sa ating channel, ano? At sana nakatulong tong video na to para mas maintindihan nyo pang mas malalim ano nga ba yung difference ng acknowledgement receipt at saka ng official receipt. Okay? So, kung meron po kayong mga katanungan, just put that in the comment section at pipilitin po nating masagot yan ASAP. Kung sa tingin nyo rin po, okay tong video na to, nakatulong sa inyo at meron kayong kakilala, kaibigan, mahal sa buhay na nangangailangan ng understanding dito sa issue na to, you might want to share this also to them para matulungan din natin sila. Okay? And also don't forget to subscribe para patuloy pa tayong ma-inspire magawa ng mga ganitong klaseng video. So, yun lang po. Maraming salamat at mabuhay po kayo.